Ito ang ingay at ito rin ang mababasa mo sa cellphone mo kapag mayroong calamity warning. Sa Pinas, kung hindi sa terrace, veranda o rooftop, dito kami sa bonfire nagtipon-tipon para magkwentuhan. Nakaugalian ko na ring maglagay ng Toblerone sa gitna ng lamesa kapag Pasko at Bagong Taon. Yan kasi ang unang tsokolating na aking natikman galing sa aking ex-mom na may gym. At nang dahil ako ay sipalakain dito rin sa Japan, nadagdagan ng aking kalaman tungkol sa dumplings. Sa China, ito ay siomai. Dito sa Japan, gyoza. At bibigo naman sa Korea na ngayon ay available na sa Don Quixote at hindi lang sa Costco. Sa Amerika naman, ang tawag nila sa lumpia ay spring rolls. Ang munggo naman kapag itinanim ay naging bean sprout. Tinatawag ito ng mga Japanese na moyashi. Para sa akin, niluluto ko ang moyashi na hindi masyadong malambot kasi mas masarap siyang kainin na malutong. Stir fry lang siya at nilagyan ko ng chop suey flavor. Nagpalambot o nagboil ako ng twist dahil plano kong gumawa ng twist chicken salad from the origin of chicken macaroni salad. So ito ay isang viand o side dish. Last year gumawa ako ng OB cheese salad. Yun naman ay dessert. Sinadya ko ring mapansin ng aking mga kagamitang pangsahog dahil tulad ng sangkapan, ito ay mahalaga at dapat ring suriin kung ito ay kanais-nais na gamitin panghanda. Mahirap mawalan ng trabaho, mahirap kulang ang pera, kaya ginagawan ko talaga ng paraan kung paano mapasarap ang ating kinakain sa araw-araw. At kapag nasa official rest day ako ng trabaho ay talagang ginagalingan ko ang aking mga hinahandang pagkain sa bahay. Kung kaya't ang paghalo ng mga salad ay kinakamay ko gamit ang gloves. Nasa lugar naman ang kaartihan ko, di ba? Kapag kinakamay mo kasi ang mga ang dapat hahaluin ay alam mo kung ang mga parte at kung saan ang hindi pa masyadong nahahalo. Ang mga sangkap din na hinahalo ay hindi masyadong masisira kung ito ay malambot. So, ang kalabasan nito ay hindi lang siya nasa in good mixture but also in good shape and good texture. Matagal na rin kasi akong hindi nakakain ng chicken salad kung kaya't ayaw kong gumamit ng luma na sandok. Ito naman ay suman at biko. Madali lang itong ihanda kaya I call it from scratch. Kung sa salad ay naalala ko ang aking ex-mom na may angel at aking mga auntie at tito, ito naman sa suman at biko ay naalala ko ang aking mga grandparents. Marami akong grandparents kasi marami silang magkakapatid. At maganda ang kwento ng aking suman at biko. Kung kaya't naisipan ko ngayon taon na mabalot naman minsan ng magandang wrapper ang mga suman at biko ko. Na makikita naman sila ng parang nasa karangyaan dahil ito'y aking natutunan sa aking mga ninuno na alam ko ang kanilang kinagisnan. Alam ko na natutuwa sila ngayon na nakatingin sa akin dahil ang mga ginagamit ko ding materials ay galing din sa mga puno. Kahirap manirahan ng Japan kapag tayo ay maghahanap ng puno ng saging para mabalot lang ang ating biko at puno ng coconut o buko para lang mabalot ang ating suman, di ba? Naku po, Diyos ko po, napakamahal naman yan na pangarap. Kailangan na talagang ibagsak ang tulad na ganyan na pangarap. Malayo-layo na rin ang nararating ng teknolohiya na ginagamit ang puno para makalikha ng mga papel,
mga yarn o kaya mga plastic. Atin na lang gagamitin ng tama upang ang nasimulan ay hindi nasasayang. Ibalot natin sa paraan na kung paano tayo tinuruan ibalot ang isang suman at ang isang biko. Napansin nyo naman ang aking mga pag-wrap ng mga plato na aking ginagamit dahil ito lang yung tatanggalin ko at itatapon. Bawas hugas muna sa unang araw ng New Year's Day. Sangayon naman ako sa ganitong palaisipan ng mga Hapon dahil grabe naman yung paglilinis ko, no? General cleaning before this day. Pag ikaw na talaga ang mamumuno o nasa tungkulin na sa mga gawaing bahay, ay dapat mo ring pag-iingatan ng iyong kamay. Sa unang araw ng bagong taon nito ay sinariwa ko ang ating kinaugaliang kumain ng pagkain bago ang almusal at kumain na naman ng pagkain bago mananghalian. Sa aming Bisayan salita, ang kumain ng bago almusal ay ang mamainit at ang kumain ng bago mananghalian ay ang merienda o snacks. Ang ibig sabihin pala ng from scratch ay mga natitirang sangkapan o mga storage na sangkapan. Dalawa ang salad ko ngayon. Yung twist chicken salad ay side menu at ito namang isang salad ay for dessert or himagas. Ang tawag sa salad na ito ay labok dahil ang main na prutas ay ang coconut strips lang. Iwas muna tayo sa fruit salad dahil ang variety na salad ay medyo mahal talaga pag ganitong season na preparation. Simula talaga pagkabata, maliban sa prutas ay mahilig talaga akong kumain ng mani, keso at ube. Walang kanji na mayon. Yan ang sagot ng aking natatanggap sa ama ng aking kambal. Madali lang gawa ng kanji ang pangalan ng kanyang kambal na lalaki na si Fuji. Pero pinarehistro ko na lang sila sa City Hall na hindi nakakanji ang kanilang pangalan. Subalit, habang si Mayon ay nagtungtong ng grade 6 ng Japanese school, ay talagang pinagsikapan niyang makahanap ng kanji sa kanyang pangalan. Kaya ito yung kalabasan. Hindi lang Gingo system na riwa upang makilala ang successor ng hari o tenno in Japanese. Isa dito ay ang junior high school formal wear. Ngunit, pwede pa rin magagamit ang luma. Mayroon akong naging kaibigan at binigay niya sa akin ang luma na uniform. Ipabura ko lang daw ang pangalan ng anak niya at ipaburda ang pangalan ng anak ko. So, bilang gantimpala sa nagpursigi kong anak na babae, ay ito ang napasya kong ipaburda na pangalan sa kanyang uniform. Ang kanji rin na ito ang nagdagdag ng nickname sa aking anak. Shishi daw ito in other reading. Kaya minsan tinatawag ko yung anak ko na Shishi. Sa aming pagpasok sa 2024 ay lahat kami sabay-sabay nakakain ng noodles. Noodles lang at pagkaalauna ng umaga ay kami ay natulog na. Ito ang birthday candle ng aking panghanay. Dito sa 24 karaoke namin idinaraos ang kanyang delayed birthday at ang aming umpisa ng New Year. Pangkaraniwang lugar lang siya libangan, ngunit ang 4 na buwan na nawalan ako ng trabaho ay naging sanhi kung bakit dito na lang ako sa lugar na nakasanayan. Ang karaoke ding ito ay maraming nangyayaring masayang alaala sa akin. Sa araw na ito na ginaganap namin ang isang maliit na pagdiding mga tipon-tipon na aking mga anak ay isa namang karagdagang masayang alaalang nangyayari dito sa 24K. So, ayan, eto na. I-blow na niya ang kanyang candles with 23 breaths.
Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh